Good morning, class! Kumusta kayo today? Sige, quick check muna tayo. Show me your thumbs up kung ready to learn. Okay, ayan, ang dami po nakikitang naka-thumbs up. Very good. Ang saya naman at mukhang ready na kayong lahat. Okay, class. Before we start our lesson, let's all stand for a short prayer and bow your heads and feel the presence of the Lord. Dear God, we thank you for this wonderful day. We thank you for the gift of life and for all the blessings. Help us to be obedient to our teachers, parents, and to be kind to our classmates. This is all we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, class, you may now take your seats. And now, let's check your attendance. When I call your name, please say present, okay? Okay. Emma, Frances, Julia. Great! Looks like ang daming present today. Very good. Next, let's recall our classroom rules. Siyempre, para mas maayos at mas masaya ang ating klase today. Sabay-sabay nga natin basahin. Rule number 1, listen when someone is talking. Good. Ibig sabihin, kapag may nagsasalita, si teacher man o si classmate, we show respect by listening. Rule number 2, raise your hand before speaking. Tama. Hindi tayo sabay-sabay magsasalita para maayos at malinaw ang discussion. Rule number 3, respect each other. Correct. Kahit iba-iba tayo ng opinion, dapat respectful pa rin tayo. And rule number 4, keep your area clean. Nice! Dahil gusto natin laging malinis at maayos ang ating classroom. So class, promise ba natin na susundin lahat ng rules na ito? Okay, very good. Okay class, is everyone ready to learn something new today? Great! Pero bago tayo mag-proceed, balikan muna natin kung ano yung lesson natin kahapon. So what was our topic yesterday? Very good! Yesterday, we talked about rhythm. Rhythm is like the heartbeat of a music. Yung beat o yung pattern na dahilan kung bakit tayo napapasayaw o napapatap ng feet. Can you feel rhythm in your body right now? Sige nga. Show me how you feel the rhythm. Very nice, tama yan. Nararamdaman natin ng rhythm through hands or feet. Minsan sa pagtatango lang ng ulo. Kapag may music, automatic magalaw ang ating katawan dahil sinusundan natin yung rhythm. Okay, very good class. Mukhang ready na talaga kayo sa ating bagong lesson for today. Okay class, today, meron tayong super secret sounds. Kailangan nyo makinig ng mabuti kasi magiging sound detectives tayo. Sasabihin sa akin kung ang bawat sound ay may loud sound o malakas na tunog o soft sound kung mahina ang tunog. So class, ready na ba kayong gamitin ang super hearing ninyo? Okay, sige, let's start. Okay, for our first sound. Ayan, narinig natin na may mga kumakanta na choir. Loud sound ba o soft sound? Very good, ito ay loud sound kasi sabay-sabay silang kumakanta. And for our next sound, ayan, naririnig natin na parang may bumubulong. Loud sound o soft sound? Tama, ito ay soft sound kasi mahina lang yung boses niya. And how about this sound? Ayan, narinig natin na may drum beat. So, loud sound ba o soft sound? Tama, ito ay loud sound dahil ang drum ay may malakas na tunog. And for our last sound, ayan, parang may naririnig tayong papel na kumakaluskos.
Loud sound ba o soft sound? Correct! Ito ay soft sound. Good job, class! Ang galing-galing yung maging sound detectives. Alam na alam niyo kung alin ang malakas at mahina na tunog. Pero teka muna, may tanong ako sa inyo. Ano kayang tawag natin sa malakas at mahinang parte na yun sa music? Mukhang kailangan pa nating alamin. Kaya ready na ba kayong malaman ng ating new lesson? Tada! Ang tawag sa malakas at mahinang parte sa music ay dynamics. Sabihin nga natin lahat, dynamics. Very good! Ang dynamics ay nagtuturo sa atin kung gaano kalakas o kahina ang pagtugtog o pagkanta natin. Ngayon, para mas maintindihan nyo pa, tayo ay kakanta. Excited na ba kayo? Okay, alam niyo ba ang kantang Happy Birthday? Ayun yung kinakanta natin tuwing may nagsi-celebrate ng birthday o kaarawan, di ba? Okay, dahil alam niyo, let's sing it together. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Very good, class! Ang galing ninyo! Ngayon, may isa pa tayong kakantahin. Ready na ba kayo? Narinig niyo na ba ang kantang You Are My Sunshine? Kung madalas ba itong kinakanta ng inyong mama o mami bago matulog? Okay, sige nga, kantahin din natin ng sabay-sabay. You are my sunshine. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Wow, class! Palakpakan mo ang inyong mga sarili. Ang gagaling yung kumanta. Parang born to be singers talaga. At dahil dyan, may tanong ako sa inyo. Alin kaya sa mga kinanta natin kanina ang may loud sounds? Tama! Ang happy birthday ay may malakas o loud na tunog. Kasi kinakanta natin ito ng malakas para mas masaya at damang-dama yung beat. Alin naman kaya dito ang may soft sound? Very good! Ang may soft sound naman ay ang kantang You Are My Sunshine. Dahil dito, kinakanta natin ito ng mahina para mas relaxing at gentle pakinggan. Okay, class, ang galing ninyo. Narinig natin kung paano magkaiba ang dalawang kanta. Isa ay malakas at isa naman ay mahina. Ngayon, palalalimin pa natin kung ano ang dynamics. Okay, class, what again is dynamics? Very good! Dynamics are the loud and soft sounds in music. Sila ang nagpapaganda at nagpapasaya sa kanta. Kasi, mas nagiging interesting at expressive ang mga songs. Okay, class. We already mentioned the soft and loud sounds. And let's start with the soft sound. Ano nga ba ang soft sound? Ang soft sound are gentle and quiet. So, kailangan natin talagang makinig ng mabuti para marinig. Katulad ng mga ganitong halimbawa, pakinggan natin ang pagtunog ng tik-tak ng orasan. At ang pagtunog ng flauta o flute. Ang pagtunog ng harp. At ang pagtunog ng banayad na hangin o yung simoy ng hangin. Ngayon naman, pag-usapan natin ang loud sounds. Ano nga ba ang loud sound? Ang loud sound ay malakas at madaling marinig kahit mula ito sa malayo.
At ang pagtunog ng loud sound, katulad ng mga ganitong halimbawa. Ang pagtunog ng drum. At ang pagtunog ng kulog o thunder. At ang pagtunog ng fireworks. At ang pagtunog ng trumpet. Naintindihan ba, class? Okay, very good. And class, did you know that in music, we have special signs that tell us kung gaano kalakas or kahina dapat ang tunog? Para siyang secret code ng mga musicians. Okay, para mas maintindihan ninyo, tignan natin itong dalawang symbols. Una is we have letter P. Ang tawag dito ay piano. At kapag sinabi natin piano, it means soft, mahinang tunog, or yung gentle lang, na parang dulong. And yung pangalawa naman, ito ay letter F. Ito naman ay forte. Ibig sabihin, malakas na tunog. Ramdam mo talaga na parang kulog o yung sigaw. And these signs help musicians know kung gaano kalakas o kahina dapat sila tumugtog o kumanta para hindi sila maguguluhan at para mas maganda yung performance. Ngayon, bakit kaya mahalaga yung dynamics? Bakit hindi na lang pare-pareho yung lakas mula simula hanggang dulo? Sige na, anyone? What do you think? Okay, Neil? Okay, very good. Ano pa? Okay, Emma? Very good. Lahat ng sagot nyo ay tama. So, class, mahalaga ang dynamics kasi sila ang nagbibigay buhay sa music. Kung walang soft o loud, magiging flat o walang emosyon ang kanta. Parang sinasabi lang ng diretso o yung walang feelings. Pero dahil may soft parts, nagiging calm, gentle at peaceful ang music. At dahil may loud parts, nagiging exciting, powerful at dramatic. Wow, class! Ang galing ninyo! Naintindihan nyo na ang difference ng loud at soft sound. Ngayon, gagamitin natin ang ating katawan para ipakita ang dynamics sa music. Kung ready na, sabay-sabay natin sabihin, ready, teacher? Okay, very good. Mukhang ready na. Ngayon, hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ang group 1, kayo ang soft movers. At ang group 2, kayo naman ang loud movers. Makinig ng mabuti. Dahil sa clip na ito, mag-move tayo o gagalaw tayo base sa dynamics. Tandaan lang, soft at loud sounds ang susundin natin. Kapag soft ang music, ang group 1 lang o yung mga soft movers yung gagalaw. Gentle lang dapat o malumanay yung paggalaw ninyo. Tulad ng tiptoe o yung dahan-dahang paglalakad. Pwedeng yung sway side to side na parang galaw ng hangin. At yung pag-ikot ng dahan-dahan. Kapag loud naman ang music, group 2 lang o yung mga loud movers ang gagalaw. Big, energetic at malalakas ang movements ninyo. Katulad ng malalaking paghakbang, mabibilis na steps tulad ng pagmarcha o yung marching, at pagpalakpak ng malakas. And after one round, we will switch roles para both groups may experience yung moving soft and loud sounds. Soft movers will try loud and loud movers naman will try soft. Excited na ba kayo? Okay, then let the moves begin. Okay, very good, class. Nakikita ko talaga na naintindihan ninyo kung paano i-match ang movements sa dynamic ng music. Gentle kapag soft at big movements naman kapag loud. Kaya naman, bigyan nyo ang mga sarili ng masigabong palakpakan. Ngayon,
Ngayon, bago tayo matapos, let's think about sa mga natutunan natin today. So class, anong tawag sa loud at soft parts ng music? Very good, dynamics. And ano naman ang tawag sa mga sounds na gentle at soothing sa tenga? Very good, ito ay soft sound. At ano naman ang tawag sa sounds na malakas at maririnig natin kahit malayo? Very good, ito ay loud sounds. At sa huling tanong, kung kumakanta kayo ng lalabay sa isang baby, dapat ba itong kantahin ng loud o soft? Very good. Ang soft sound ang perfect para sa lalabay dahil ito ay calming at relaxing. Tandaan natin class, ang dynamics ang nagpapasaya at nagpapahayag ng damdamin sa music. At lahat kayo ay excellent sa pag-practice nito today. Okay class, for our last activity, you will answer in a worksheet. Bibilugan nyo lang ang mga larawan na nagpapakita ng malalakas na tunog. At lalagyan nyo naman ng box ang mga larawan na nagpapakita ng soft o yung mahinang tunog. Naintindihan ba, class? Okay, then, let's begin. Okay, then, time's up, class. Now, exchange your papers with your seatmates. Okay, class. Sino nakakuha ng perfect o 5? Wow! Good job, class! Mukhang karamihan sa inyo ay nakakuha ng perfect. Let's have a big round of applause. Since ang gagaling niyo today, bibigyan ko na lang kayo ng isang very simple na assignment. At ang title ng assignment ay My Loud and Soft Sound Hunt. Sa bahay, makikinig kayo ng mabuti sa mga tunog sa paligid ninyo. At gagawa kayo ng listahan ng 5 tunog na narinig ninyo. At sa bawat tabi ng tunog, sulat nyo kung ito ay malakas o loud sound o mahina naman kung soft sound. Katulad ng mga halimbawa ito, car passing by o yung pagdaan ng mga sasakyan. At ito ay may loud sounds. At light switching naman o yung pag-click ng on and off ng ilaw. At ito ay may soft sound. At kapag natapos na ninyo ang inyong assignment, ay babahagi natin sa klase bukas kung ano yung mga tunog na narinig ninyo. Ayan class, hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Sana habang nakikinig kayo sa paligid ninyo, naging mas mapanuri kayo sa mga tunog, malakas man o mahina. Salamat sa pagiging attentive at masaya ang klase natin today. Kita rin sa susunod na lesson. Bye class!